waiting for the call, praying for the day when I can be near the Kaaba wall. Sa lahat ng Filipino na nagsiyakap sa Islam, ay di pahuhuli si dating Reverend Armando L. Barcelon, na itinuring ng karamihang Muslim sa Pilipinas na pambato ng Islam dito sa bansa. Si Reverend Armando Barcelon, na ngayon ay Ustadz Ahmad Barcelon, ay walang kapagod-pagod sa pagpapalaganap ng Islam. Maging ang kabundukan ay kanyang tinatawid, maiparating lamang niya maging sa liblib na dako ng Pilipinas ang mga aral ng Islam. Sa unang tanong ko, ginusto po ba ni Jesucristo na siya'y maipako sa krus? Siya ay tinaguriang Ahmed Didat ng Pilipinas dahil sa kanyang pakikipagdebate sa mangangaral ng iba't ibang relihiyon. Paano ko maipakita ko sa Biblia na bawal ang pag-ahit ng banba? Sabi mo, hindi ka dapat mag-aral. Marami sa mga kakristyanuhan sa iba't ibang sekta ang nagsiyakap sa Islam. Bukod pa dito ang libo-libong nagsiyakap sa Islam sa kanyang palatuntunan sa radyo. Sa kabituran ng iyong puso, kapatid na LB, ang iyong panunumpa ng pagyakap sa Islam. Asyhadu an la ilaha. Sa pagbisita ko sa kanya, ako ay namangha sapagkat kakaiba sa mga mangangaral ng ibang relihiyon na nagtatamasa ng karangyaan. Di ako makapaniwala kung hindi ko nasaksihan na ang pinakapopular na mangangaral ng Islam sa Pilipinas ay ganito kasimple at kapayak ang pamumuhay. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa Sa totoo lang po, wala sa hinagap ko na yumakap sa pananampalatayang Islam. Ni sa guni-guni ay hindi ko akalain na ako po ay magiging isang mananampalatayang Muslim. Dahil maganda na po ang kalagayan ko at naabot ko na po ang isang mataas na kalagayan sa reliyong Kristyanismo. Matayog na kalagayan ang isang maging reverend na pinapangarap ng bawat mga ngaral na mga Kristiyano. Ngunit, dumating po sa pagkakataon na ako po ay naghahanap na ng katotohanan. Sa totoo lang po, walang nag-akay sa akin na yumakas sa pananampalatayang Islam. Tanging ang Diyos lamang ang siyang gumabay sa akin, tanging ang Allah, subhanahu wa ta'ala ang siyang naggabay sa akin. Nakita ko ang Islam dahil hinanapan ko lang po ito ng kamalian. Upang gamitin ko sa pagpapalaganap ko sa pag-akay sa reliyong Kristyanismo na aking nakamulatan at aking pinaghirapan na maabot. At dahil sa paghahanap ko ng kamalian sa reliyon ng Islam, nasumpong akong kamalian ay mismo pala ang aking reliyon ang siyang tadtad ng kamalian. Yung po ang naging dahilan, naging susi upang mayakap ko ang tunay na reliyon na mula sa Diyos. At nang yakapin ko po ang pananampalatayang Islam, mabibigat na pagsubok ang dumating sa aking buhay. Naging una kong taga-usig ang aking mismong magulang, ang aking ama, ang aking daddy, sapagkat naging isa po nila akong anak. Hindi nila akalain na ang kailang iginagalang na reverend mag-Muslim. Tiniis ko po lahat ng mga pagsubok na ito. Hinamon ko pa ang aking mga magulang na handa kong balikan ang aking dating paniniwala kung makakakita sila ng maling aral dito sa loob ng pananampalatayang Islam. At sa loob po ng 7 taon, tiniis ko po yan ang mga pag-uusig na aking naranasan sa kanila at sila man din po ay yumakap sa Islam. Sa ngayon po ay halos 90% na po ng aking mga kamag-anak at kapamilya ang nandito na po sa loob ng pananampalatayang Islam. And I feel strong. I can feel Islam running in my veins. To see my Isa lang po ang tiyak na aking masasabi sa mga taong nagtatanong po bakit ko niyakap ang Islam. Kung susuriin niyo po ang pananampalatayang Islam, wala po kayong pupuntahan kundi yakapin ito. Dahil kung talagang tunay tayo naghahanap ng tunay ng reliyon, reliyon na kung saan hindi ilusyon, reliyon na kung saan ay walang pag-aalilangan, matatag at matapat na reliyon, wala pong pupuntahan ang tao, kundi yakapin ang siyang reliyon na ipinangaral ng lahat ng mga propeta ng Diyos. Mula ng panahon ni Adan, sumakanya nawa ang kapayapaan, hanggang sa huling sugo na ipinarating sa sangkatauhan ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa aking mga kababayan at sa aking mga kapwa mga ngaral, anumang klaseng reliyon o sekta na inyong kinabibilangan,
kaibigan, subukan niyong saliksikin ang pananampalatayang Islam. Huwag tayong maging bias. Kung tunay tayong may takot sa Diyos at naghahanap ng matuwid na pananampalataya, huwag nating ipagmalaki na tama na ang ating kinalalagyan. Subukan natin na suriin din ang ibang reliyon at pakisama niyo na po ang pananampalatayang Islam. Baka naman sa inyong pagkasaliksik ay tunay na masumpungan nyo, kagaya ko, ang tunay na reliyon. Kami po'y nag-iimbita, nag-aanyaya sa inyo na inyo pong suriin ang pananampalatayang Islam. Dahil ito po ang reliyon na kung saan negatibo ang tingin ng tao. Ngunit, ang lahat ng mga lumalabas na mga negatibo ay pawang lahat po ay walang katotohanan. Bagkos, ang masusumpungan nyo dito sa loob ng pananampalatayang Islam ay ang matapat at malinis nito at dalisay na aral at doktrina na nakapaloob dito sa loob ng reliyong ito. Miles away, oceans apart, never in my sight, always in my heart. The love is always there, it will never die, only growing stronger, a tear rolls down my eye. I'm thinking all the time when the day will come, standing there before you, accept this hut of mine, standing in it all, making my dua, drinking blessings from your well, the challenge of... Ilan lamang iyan sa ating mga kababayan na naglahad ng kanilang mga karanasan at mga aral na natutunan sa Islam na naging dahilan ng kanilang pagyakap rito. Sa ganda ng aral na aking natutunan, tila ako ay naaakit na rin rito. Abangan sa susunod, mga sundalo at general ng kapulisyahan at sandatahang lakas ng Pilipinas na nagsiyakap din sa Islam. Muli po, ako po si April Ramos, ang inyong lingkod. Maraming salamat po.